Isang dating beauty queen ang nasawi matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilala mga salarin sa harap mismo ng kanyang tahanan sa San Manuel, Isabela. Kinilala ang biktima na si Lolette Jane Ramilo de Guzman, 32 years old na naging isa sa mga runner-up ng Miss Philippines Earth noong taong 2013. Ayon sa investigasyon ng pulisya, naganap ang insidente bandang alas 6:40 ng gabi noong February 13, 2026 sa Barangay Cabaritan, San Manuel, Isabela. Kakauwi lamang umano ni De Guzman sakay ng kanilang SUV kasama ang kanyang 3 anak nang bigla silang lapitan ng mga salarin na nakasakay ng motorsiklo. Sa paunang ulat, bumaba ang ama ng biktima upang buksan ang gate ng kanilang bahay nang biglang pumasok ang isa sa mga sospek at pinagbabaril si De Guzman habang nasa loob ng sasakyan. Matapos ang pamamaril, mabilis na tumakas sa mga sospek patungo sa National Highway. Agad na isinugod ang biktima sa pagamutan ngunit idineklara itong dead on arrival dahil sa mga tama ng bala sa katawan. Ligtas naman ang 3 anak ng biktima ngunit iniulat na labis ang kanilang trauma matapos masaksihan ang insidente. Samantala, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin at ang motibo sa krimen. Nagsagawa na rin ng checkpoints at manhunt operation sa mga karatig lugar. Sa panayam, sinabi ng live-in partner ng biktima na si Clifford de la Cruz na hindi pa rin sila makapaniwala sa nangyari. Ayon sa kanya, nasa Maynila siya para sa training nang nangyari ang insidente at agad siyang bumiyahe pa uwi ng Isabela. Inilarawan niya si Lolette bilang isang responsable at mapagmahal na ina na laging inuuna ang kapakanan ng kanilang mga anak. Nananawagan din siya sa publiko na magbigay ng anumang impormasyon na makakatulong upang makamit ang hustisya para sa kanyang partner. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na sospek ang pulisya. Patuloy naman ang panawagan ng pamilya para sa agarang hustisya sa pagkamatay ng dating beauty queen. Thank you po sa pagbisita. As of now po, syempre, in shock pa rin kami. Ako, mga anak ko, mga magulang ni Jing, tapos mga relatives niya. So, lahat pa rin kami shock talaga kasi nga talagang hindi namin ina-expect to na may mangyayaring ganitong karumal-dumal na krimen. So, yun, masakit. Pero, tinatry namin maging strong. At that time, nasa training ako sa Manila. Tapos nung sinabihan po ako ng mother-in-law ko na may nangyari around 6:40. So, dali-dali po akong nagbiyahe. Naghanap po ako gusto kong mag-flight sana ng domestic flight. Pero pag wala paggabi kailangan mo maghinto na umaga. Tapos nung nag-bus na lang ako, diretso ako ng bus, Victory Liner sa Sampaloc, din diretso na dito. Si Jing po, very responsible yan. Sweet. Sobrang maasikaso sa mga anak. Laging kanyan. Laging focus yan sa pag-alaga ng mga anak namin. Ever since yung sa una naming anak, si Juno, na 10 years old, hanggang ngayon, halos consistent siya. Very consistent siyang nag-alaga. Tapos yun, mapagmahal na asawa. Tapos, ma-responsibilidad na anak. Sa mga suspect po, may time din na makikita namin kayo. At hopefully po magkaroon po ng hustisya po at hopefully po kung may mga tips po kayo or mga information about po sa nangyari, pwede niyo pong i-share.